Praise God. Hallelujah. Ang hirap, umaten ka ng linggo. Paano ang Lunes hanggang Sabado? Pinagmamalaki mo pa ba si Lord? Sinishare mo pa? Knowing na, hindi ako magpapataas ng kamay ngayon. Bahala na ang Panginoon kung nakikinig at ini-apply. Pero ang instruction ko last Sunday, mag-share ka yung pinag-usapan natin dito, at least 2 o 3. Kung isinyer nun, very good. Si Lord ang nakakalam nun. Kung hindi, something is wrong. Si Lord din ang nakakalam niyan. Hindi na ako magtatanong. It's up to you. Paano mo ina-apply yung naririnig mo? Bahala na ang banal na Espiritu. Pero I repeat, ang Holy Spirit ay nagbibigay ng warning sa bawat isa. Bagong isang bagay mangyari, may pangungusap yan at may warning. Praise the Lord. Ito ay mga pangungusap na praise God. It's up to you kung pakikinggan mo o hindi. Pero blessings comes to those who are obedient. Praise the Lord. Glory to God. Hello, amen? Kaya nga, farmers don't see harvest the same day they plant, but they keep sowing, trusting the process. Praise God. Kaya ulitin ko, yung Galatians 6:9 Amplified, let us not grow weary or become discouraged in doing good. For at the proper time, we will reap if we do not give in. Kaya don't quit. Do it yourself. Do it your future self, will thank you. Praise God. Sabi ni Winston Churchill, success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts. Glory to God. Hallelujah. Amen. In-advance ko na lang. Kaya nga sabi, if you truly want to be successful, sometimes you must burn the bridges behind you. Praise God. Kaya nga yung mga nakaraan mo, anong tawag doon? Sunugin mo na yung daan doon para hindi mo na mabalikan pa. Praise God. Hello, amen? Kaya kung may past relationship ka, huwag mo na itago pa yung picture niya. Praise God. Huwag mo na itago pa yung picture niya. Because as long as the way back is open, you will never give your all moving forward. Praise God. Anong nagpapasaya sa puso mo? At sino lang ang sumasaya? Baka mamaya ikaw masaya, pero yung paligid mo hindi. Pero higit sa lahat, si Lord kaya masaya. Praise the Lord. Hallelujah. Si Lord kaya natutuwa. Praise. Hello, amen? Comfort is the greatest enemy of growth. When there is no turning back, you find the courage to find harder, to push further, to rise higher. Remember, success demands total commitment. That's why you need to burn the bridges and give yourself no choice but victory the moment you burn the bridges. Praise God. Hallelujah. Advance ko pa. Okay? Pinag-aralan natin yung Matthew 9:22. Hallelujah. At mamaya itutuloy din natin yan. Yan, glory. Yung sabi ko doon, the power of focus. If you focus on hurt, you will continue to suffer. If you focus on the lesson, you will continue to grow. If you focus on the past, you will continue to regret. If you focus on the present, you will continue to create. Be careful of what you focus on, for it will determine your outcome. Definitely, ma-experience mo ang uncommon harvest the moment na lumalago ka sa Panginoon, mapagkakatiwalaan ka niya. Praise the Lord. Hallelujah. Pinag-usapan natin tingnan yung situation doon sa Matthew chapter 9 verse 18, di ba? Inilagay niya, dinala niya kay Lord pa rin, in spite of wala ng solution, pero dinala niya kay Lord, nagkaroon ng solution. Bakit? Patay na yung anak niya pero dinala pa rin, nagkaroon pa rin ng solution. Praise God. At no question asked, si Lord sumama sa kanya. Kaya tuloy, may nangyari. Praise God. Kaya focus on the solution rather than on the problem. Nagkaroon ng miracle. Praise God. Nabuhay ang kanyang anak. Amen? Praise God. Kaya nga, magkakaroon din ng miracle. Hallelujah. Makakaranas ka rin ng miracle kung ikaw, hallelujah, ay merong pananampalataya at nagtitiwala sa Diyos at handang sumunod sa Kanya. Palakpakan mo ang Diyos na buhay. Praise God. Shout hallelujah! Ngayon, simulan din natin to continuous yung ating pinag-usapan, series about faith. Yan, at nawa po ay lumalago, tinatablan tayo, may nangyayari sa atin. This time, pag-usapan natin kasi faith makes everything possible. This time, faith that works.
pananampalataya mo, praise God, ay aaktuhan mo, gagawin mo. Praise God. Kasi aanhin mong pananampalataya na walang nangyayari at hindi mo ginagawa. Hanggang salita lang. Hindi pananampalataya yon, kundi fake yon, hindi faith. Ayan. Praise God. Faith that works. Icebreaker muna, pampasaya ng konti. Pampasaya. Ayaw niya ng icebreaker? Praise God. Ano ang icebreaker? Sabi, may robot na galing Japan na magaling manghuli ng magnanakaw. Pwede kayong dalhin dito yon. Ano yan? Ang robot ay dinala sa Spain, nakahuli siya ng 20 magnanakaw in 15 minutes. Tapos dinala sa Amerika, nakahuli ng 15 magnanakaw in 30 minutes. So sobrang galing ng robot, tinest ito sa Pilipinas, dinala rito. At pagkatapos, pagdating sa Pilipinas, wala pang 1 minuto, ninakaw na ang robot. Effective ba sa Pinas? Effective ba sa Pinas yun? Effective? In 15 minutes sa Spain, nakahuli ng 20. 30 minutes sa Amerika, 50. Pagdating sa Pilipinas, 1 minuto na wala ang robot. Grabe, no? Praise the Lord. Grabe. Praise God. Gusto niyo pa ng icebreaker? Isa pang icebreaker. Isa pang icebreaker. Isa pang icebreaker. Tingnan natin ito. Hindi porket nilagay ng jowa mo yung picture mo sa wallet niya, ay mahal ka na niya. Tandaan mo, ang lamok at ipis ay nasa baygon, pero yun ang pumatay sa kanila. Icebreaker pa? Hallelujah. Ano na yan, ha? Kilig to the bones ka yung picture niya mo. Nasa cellphone niya. Pero paalala lang, ha? Iipis at saka lamok nasa na baygon. Pero ano yun? Yun ang pumatay sa kanya. Alalang. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Magsimula na tayo. Tama na yung icebreaker. Next week ulit. Next week ulit yung icebreaker. Praise the Lord. Okay. Ang ating topic ay ano? Faith that works. Praise God. Ang Bible nagsasabi, faith without work is dead. Hello, amen? Sabi ng James chapter 2 verse 26, Tagalog, patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Praise God. Kaya dapat, ang pananampalataya, inaaktuhan. Hindi lang yun sinasabi. Di ba may kasabihan? Action speaks louder than words. Action speaks louder than words. Praise God. Kaya nga, yung sinasabi mo, mas magkakaroon ng kapangyarihan yan kung ginagawa mo. Ganon din sa pananampalataya. Kaya nga, inaaktuhan ang pananampalataya. Amen? Praise God. Kaya nga, yun, sabi ko kanina, we need repentance. Tingnan mo, i-check mo talaga ang pananampalataya. Is it genuine? You need repentance. Kung hindi, ikaw nakakalam, kamusta? Simula, katulad pa rin ba yung faith mo at response mo ngayon? Nung in love ka kay Lord, noong naunang nakilala mo siya, na kung saan active ka sa paggawa ng vision, ganun pa rin ba ikaw? Or hindi na? Anong naikukwento mo? Anong nararanasan mo sa Panginoon? Praise God. Kailangan nating tingnan at i-check ang ating sarili. Praise God. Ang panahon ngayon ay hindi paganda. Powers talaga. Powers talaga. Meron nga pero next week ko, bukas or sa susunod kong na araw, ipopost. Kasi sabi niya, hindi niyo ba napapansin? Sabi niya, ang lindol, nagkaroon saan? Sa Bogo City. Pagkatapos, sumunod, Baguio City. Tapos, Manay, Davao, Oriental ba yun? Davao Oriental, Manay, Davao Oriental. Sabi niya, hindi niyo napapansin? Wala lang. Praise God. Wala lang. Kasama yan sa icebreaker. Kasama yan sa icebreaker. Tawa ako, kaso nga lang, tinitingnan ko
Kung pwede ka bang i-post. Kasi ayoko rin naman ah, kaya nga, i-check natin ang faith natin. Kamusta ang faith mo? Pag hindi alive, hindi active, hindi ganon katindi ang faith mo, ang baba na, you need repentance. Lord, maranasan kitang muli. Lord, kaya nga, yung ang tawag doon, yung concert kagabi, umiiyak ako eh. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Kaya sabi kong gano'n, sana hindi ron lahat. Kaya nagsasabi na ako kahit na wala ng ticket na bakit? Praise God. Nakuha kong go signal ng isang, meron ako kasing nakasabi ko, tulungan natin ng ACC, mag-invest tayo kasi matindi ka ako ang investment din ng ACC rito sa atin. Alam niyo naman eh. Praise God dito. Taons na tayo rito eh. 2022 yata. Anong year ka, Jester, nagsimula dito? 23. Ayan, 2022 ka. Dito yata, December, although na hindi pa lagi noon. Tapos, nagsimula yata yun January talaga o February 2023. Nang ganon. Praise God. Sabi ko, kailangan lang. Nung nakuha ko yung go signal niya, na pwedeng gamitin yung pangalan nito, ticket na binili niya, nag-invest siya eh. Ano sasabihin? May nag-invest po. Naano ko dito, kaya nagamit namin, tagti 10,000 lahat ng, ang bumili ng ticket dito na anuan ko ay, ilan yung ticket na 20 ticket. 20 ticket. 10 doon ay tagti 10,000. Meron akong sabi ko tagti 10,000. Ang ganda ng flowing kahapon eh. Ang ganda ng flowing kahapon. Praise God. Ang ganda ng flowing. Praise God. Nakaka-uplift at sabi ko nga, salamat sa Panginoon. Ngayon, kasama natin. Praise the Lord. Isama natin yung faith natin. Pinaka-the best yan. Praise God. Sabi ko nga, dahil sa paglilingkod ko sa Panginoon, ang daming mga ups and downs. But the thing says, kailanman at wala, hindi papasok sa isip ko yung quitting. Praise God. Continuing dapat. Praise the Lord. At, hallelujah. Kaya nga, pag oras na ang faith mo, alam mong hindi tama, repent. Lord, patawarin mo ako. Babalik ako. I will go back to my first love. Dapat ganon. Kaya may gagawin ka. Ang panalangin mo, simulan mo rito. Ang panalangin mo dito, prayers that can open your heart to God's leading. Kasi matuto tayong makinig sa Diyos. Yung pangungusap niya, audible, through circumstances, through His Word, dapat matutunan natin yan. Praise God. Lalo na kung oras na ang salita ng Diyos ay pasok dito, labas dito, in short, wala na yung faith mo. Pabagsak na. Ang pinakamahirap, mag-backslide. Bakit? Kasi ang hirap bumalik talaga pag nag-backslide ka. Ang hirap bumalik. Ang hirap ibalik ng ganun pag nag-backslide ka. Kaya nga, lalo na kung ayaw mong mag-repent o hindi ka nagre-repent, nakakatakot yan. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Kahit saan. Kasi lalo na ngayon. May napanood nga ako, naiyak ako eh. Kasi yung isang aso, naalaga nila, laki ng aso, may baby doon sa kunang ganyan. Yung aso, naramdaman niya siguro, lumapit doon sa baby, tapos linapitan niya parang ginano, no? Yung pala biglang lumindol. Bigla palang lumindol. Until 7.6 sa Davao, grabe yun. Sa totoo lang. Paano kung nasa bandang taas ka? Kahit nga nasa baba ka eh. Grabe yun. Grabe yun. Ang nire-rebuke natin, kaya nga, dito i-announce ko rin pala, meron ditong, sa Taguig ngayon ay merong panawagan. Kaya nga, kung yung mga available, sa Tuesday, 6 to 9, ay may panawagan, sama-sama ang churches dito sa Taguig na magpipray kasi ganitong nangyayari. Kalat ha? Kalat. Lagi. Pati ang Surigao, Nilindol, pati Luzon, Visayas, Mindanao to ha? Huwag babaliwalain to. Sabi hindi, gano'n. Kahit pasabihin mo ang building mo, ay quake proof. Kasi may mga building na quake proof, may roller yung mga gano'n. Alam nyo, ang only building na quake proof noon ay Magsaysay Center sa may Ross Boulevard.
Doon ang office namin dati. Magalaw doon nangyari yun. Magalaw yun. Magalaw yun. Although na, sabi niya, sabi ng boss namin, huwag kayong matakot kasi quake-proof to. Pero magalaw. Ang galaw ganyan. Hindi ganun, ay, huwag kayong magalala, babalik yan. Hindi ganun. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Magalaw yun. Pero kahit pa quake-proof yan, kasi pag si Lord ang sumira niyan, pag si Lord ang sumira niyan, ako. Kaya nga, kailangan ayusin natin ang pananampalataya natin, ang buhay natin sa harapan ng Panginoon. We need repentance. Huwag mong baliwalin. Kaya nga, mag-devotion ka. Mag-journal ka. Anything na magpapalago sa'yo, huwag mong gagawin. Kasi ngayon, Bible reading na nga lang. But the thing is, mag-devotion ka. Pero hindi na ako maghanap ng mga, walang check-check ng notebook na. Ang daming umurong dyan dahil lang sa ganun. Pero the thing is, make it sure na ginagawa mo na ang nakakakita si Lord. Praise God. Make sure na nakikita niya. Nagpapatotoo ka ba? Kaya nga sabi ko, yung instruction ba nung Sunday ginawa mo? Si Lord ang nakakita nun. Praise God. Pero at least sinasabi ko, bahala ang banal na Espiritu. Pero huwag mong kalilimutan, ang may kontrol ng lahat ng bagay na ito, si Lord. Huwag nating pababayaan. Praise God. Kung may kasalanan, naku, manumbalik sa Panginoon. Magsisi. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya yung kasalanan, itama habang maaga at may pagkakataon. Okay, prayers that can open our hearts to God's leading. Itong panalangin natin, na ikaw ang sasagot. Itong panalangin na ito ay patanong. Praise God. Patanong ito, pero ikaw ang sasagot. Number 1, pakibasa. 1, 2, 3, go. Lord, what am I doing that I should stop doing? Praise God. Ulit. 1, 2, 3, go. Lord, what am I doing that I should stop doing? Sinong tinatanong mo? Si Lord. Lord, anong ginagawa ko na dapat ko nang itigil? Praise God. Seriously, sabihin mo kay Lord, ano po yung ginagawa ko na dapat kong itigil? Ikaw ang nakakaalam niya. Praise God. Hallelujah. Ang tanong na yan ay hindi yan condemnation. Ang tanong na yan, pag-aayos ng relasyon sa Panginoon. Lord, what am I doing that I should stop doing? Hindi ko alam yan. Hindi rin alam yan ng katabi mo. Ikaw lang nakakaalam. At ang Panginoon. Ano ang ginagawa ko na dapat kong itigil? Ba't nawala si Ambi? Emergency? Oh. Praise God. Gulat ako. Kala ko nagkaroon ng partial rapture eh. Tayo kasama. Ha? Hindi tayo kasama, pabira. Pabira. Kaya, magandang tanong to. At tanong pang personal to. Ikaw din ang nakakalam. Anong ginagawa ko na dapat ko nang itigil? Praise God. Amen? Number 2. Basa. 1, 2, 3, go. Pangalawa naman, ano ang hindi ko ginagawa na dapat ko nang simulang gawin? Liking to, pampaayos to ng relasyon natin sa Panginoon. Yung una, ano yung ginagawa ko na dapat ko nang itigil? This time, sabi mo, Lord, ano yung hindi ko pa ginagawa na dapat ko nang simulang gawin? I repeat, ikaw ang nakakaalam niyan. Praise God. Amen? Yung una, ano yung dapat mong itigil? Sila nakakaalam niyan. Si Lord, dinidil ka na niyan. Hindi ko alam yan, pero 100% alam mo yan at alam din ni Lord. Itigil mo na. Pangalawa naman, ano yung hindi mo ginagawa na dapat mo nang gawin, simulang gawin? Ikaw din nakakaalam niyan. Praise God. Hallelujah. Amen. Sinasabi ko lang yan. Bilang inyong pastor, praise God, ang sa pananampalataya, gawin to
ng buong puso at ikaw ang makakasagot niyan. Amen? Number three. 1, 2, 3, go. Basa. What am I doing now that I should do? Check mo rin uli sarili mo. Anong ginagawa ko ngayon? Nagagawin ko ng mas mainam. Praise God. Kasi huwag mo lang gawin ang isang bagay na yun, basta't nagawa lang. Don't pray. Basta nakapag-pray, okay na yun. Basta nakapag-worship, okay na yun. Basta nakapagbasa, okay na yun. At least, nakapag-submit, okay na yun. Hindi. What am I doing now that I should do better? Kasi anything and everything na ginagawa natin, dapat paganda at paayos ng paayos, pabuti ng pabuti. Praise the Lord. Nag-i-improve dapat. Hello, amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, sagutin mo yan. Sabihin mo yan kay Lord. At alam mo, pag oras na naayos mo yan, hallelujah, lilinaw ang iyong pandinig. Aayos ang iyong relasyon sa Diyos. Praise God. Number 4. 1, 2, 3, go. Ano ang dapat na prayer? Show me your ways, Lord. Teach me your path. Saan nakakuha yan? Psalm 25:4. Show me your ways, Lord. Pakita mo sa akin ang kaparaanan mo, Panginoon. Ituro mo sa akin ang landas. Kaparaanan ni Lord, magawa. Makita natin. At mangyayari yan pag itinigil mo yung dapat mong itigil. At sinimulan mo yung dapat mong gawin. At pagkatapos, ginawa mo ng mas mainam kaysa dati. Praise the Lord. Amen? And lastly, number 5. 1, 2, 3, basa. Go. Patay mo na yung electric pan doon. Holy Spirit, show me the way, for you are the one who knows the way. This time, let's involve the Holy Spirit. Pakita mo sa akin ang daan. Sabihin mo, involve natin ang Holy Spirit sa buhay natin. Hindi tayo lalago nang hindi involve ang Holy Spirit sa buhay natin. Pakita mo sa amin ang daan. Bakit? Ikaw lang ang nakakaalam ng daan na ito. Praise God. Yang 5 yan ay mag-aayos ng ating relasyon sa Diyos. Makakarinig tayo ng mas malinaw sa ating Panginoon. Praise God. Kasi, hindi pwedeng aandap-andap ang faith natin. Hindi pwedeng praise God, hallelujah. Purihin ang Diyos. It's time now na gumising, bumalik, gawin ang pinagagawa ng Diyos. At magsikap. Praise God. Yan ang pananampalataya na may gawa. Gagawin ng buong puso. Amen. When we pray like this, God's will become clearer. Not because He suddenly speak louder, but because you've learned to listen better. Praise God. Amen. Example of faith that works. So, simula. Nabasa natin yan. Babasahin natin ulit. Matthew 9:20, nabasa natin last week. Basahin natin ulit. Matthew 9:20, NIV. Just then a woman who had been subject to bleeding for 12 years came up behind him and touched the edge of his cloak. Look at this. Paliwanag ko ng medyo para mas lumiwanag lalo. Although na pinag-usapan natin yan last Sunday. Isang babae na inaagasan ng dugo, 12 years. Nanghina na siya. Kung babasahin mo yung iba't ibang salin at titingnan mo yon, ang pinakadilan to, ang babaeng ito mayaman. Ang babaeng ito maraming kaibigan. Pero ang babaeng ito ay naubos ang kayamanan niya dahil lumapit sa mga doktor. Naubos ang kanyang kayamanan sa pagpapagaling, sa pagpapagamot. Kaya nga, sa totoo lang, kahit ang dami mong pera, sandali lang yan pag ikaw ay nagkasakit. Kaya huwag kang mag-iipon. Yung iba kasi, bakit ba ipon ka ng ipon? Siyempre, para pag may emergency, may madudukot. Tandaan mo, pag may naipon ka na, magkakaroon ng emergency. Kasi yun ang reason mo eh. Hindi ka nag-iipon para pag may emergency. Sabi niya, kaya nga ako, hindi na ako nag-iipon eh. Bakit? Para walang emergency. Bakit nagka-emergency? Wala akong ipon, patay. Hindi. Itama mo yung dapat itama.
ang babaeng to, naubos sa doktor, sabi ng ibang salin dito, sa kapapagamot. May kilala kayong ganon? Naubos ang pera sa kakagamot? Praise God. Pwedeng sa doktor, pwedeng sa albularyo. Kasi pati albularyo ngayon, may bayad din. Praise God. O kaya sabi niyo, 12 years, he came up behind him and touched the ends of his cloak. Tingnan mo to ha. Dito, sabi ko, ito yung pananampalataya na may gawa. Naranasan niya lahat, although still hindi pa rin huli kung tutuusin eh. Pero pinakilos niya yung pananampalataya niya. Ginampanan niya. Bakit? Sabi, bleeding for 12 years. Lumapit kay Jesus, pumunta kay Jesus. Ano ang goal? Mahipo ang laylayan ng kanyang balabal. Gumagapang na tong babaeng to eh. Mahina na eh. Iniwan na siya ng mga kaibigan niya eh. Pero, ang pinakilos niya, pananampalataya niya. Praise the Lord. Amen? Sa totoo lang, pag wala ka ng pera, marami rin kaibigan na nawawala. Tama? Praise God. Hallelujah. Pag wala ka ng pera. At dito, siya na lang ang kikilos eh. Pero, tamang desisyon ang kanyang ginawa. Ang mahirap, ay mali na nga ang sitwasyon mo, hindi ka pa kikilos ng tama. Verse 21, she said to herself, sino ang kausap niya? Iniwan na talaga siya lahat, kaya ang kausap na lang niya sarili niya. Ano sabi niya? If I only touch his cloak, I will be healed. Yung damit lang niya, pag nahipo ko lang yan, kagaling ako. Sarili niya ang kausap niya. Pero pinakinggan ba niya ang sarili niya? Yes. Pinakinggan ba niya ang sarili niya? Sinunod ba niya? Yes. At dahil doon, anong nangyari? Verse 22. Jesus turned and saw her. Take heart, daughter, he said, your faith has healed you. And the woman was healed at that moment. Yung pananampalataya na may gawa, pansin pala yan ng Panginoon. Yung pananampalataya ng buong puso, alam niya pala yun. Hindi siya napansin ng iba, pero pinansin siya ng Panginoon. Praise God. Nagtanong pa nga yun, si Basal, nagtanong pa nga yun, sinong humipo sa akin? Umalma nga yung mga disciple eh. Lord naman, sa dami-dami naman ng tao rito. Sabi niya, sa dami-dami ba naman ng tao rito? Tatanungin mo kung sino humipo. Paano malalaman? Hindi, may humipo. Umamin siya eh. Umamin siya eh. Ako po yan. No? Umamin siya kasi, praise God. Kung ikaw yung hihipo kay Lord, at nagganan ka ng goal, siyempre gagawa ka ng paraan na mapapansin ka niya. Yung nanghihina ka, mahawakan ko lang. Pag nahawakan ng babaeng yun, bibitawan pa ba? Parang iniisip niya pa, paano bang... Pero pansin siya. Pag ikaw yun, nahawakan mo at alam mong gagaling ka, bibitawan mo pa ba? Ang pananampalataya hindi binibitawan. Ang pananampalataya tinitindigan. Ang pananampalataya inaaktuhan. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pananampalataya ay isinasagawa. Praise the Lord. Mahalaga yun. Amen? Praise God. Kaya in spite of her situation, this woman still, he makes an effort to come to Jesus. Gawa siya ng effort niya. Nanghihina siya, ganito na, ganun lahat. Pero gumawa ng effort. Kasi nga, ang kailangan, ang pananampalataya na may gawa. Kasi ang pananampalataya na wala sa gawa, patay. Praise the Lord. Hallelujah. Amen ba? Kaya from now on, sabi ko, Sunday nga, kung saan simula na, ginagawa ni Lord sa atin, kaya nga iangat mong pananampalataya mo, hallelujah, huwag papasok sa isip mo ang quitting, kundi continuing dapat. Praise God. Action word yun. At progressive yun. Kaya nga hindi past tense yung ginagamit ko. Hindi quitting. Hindi past tense yun. Kundi continuing. Hindi rin past tense yun. Progressive yun. Praise the Lord. Hello, amen? Gagawa ka ng effort. Ibang usapan to ha. May sakit,
Hindi basta-basta ang sakit niya. Malala ang sakit niya. Pero nagpumilit siya. Walang tumulong sa kanya. Praise the Lord. Bakit? Inaktuan niya ang kanyang pananampalataya. Praise God. Dapat ganun tayo. Praise the Lord. Amen. Because she believes that the moment she touches the edge of Jesus' cloak, she will be healed. Praise the Lord. The Lord recognized her. That's why at that moment, miracle happened. Kaya faith is an action word. Praise God. Faith is an action word. Praise God. Hallelujah. Amen ba? If you want miracle, aktuan mo, pananampalataya mo. Kaya nga, ang principle, if you do your part, God will do the things that you cannot do. Gusto mo ng himala? Do your part first. Yung hindi mo kayang gawin, si Lord naman ang gagawa. Basta't ginawa mo yung part mo. Ginawa ng babae yung part niya. Meron siyang naging target. Mahipo ko ang laylayan ng damit ni Jesus. Gagaling ako. Kaya nga, papunta ka pa lang dito. Pag Sunday, excited ka, papunta ka pa lang dito. Lord, ganito po ang gagawin ko. Lord, ganito ang inaasahan ko. Lord, ganito. Kaya excited ka. Pag uwi mo, panghawakan mo yun. Sabi ni Arvin kanina, ako sa pinag-usapan namin yun ng Sunday. Kasi sabi ko, may mga bagay-bagay na akala natin, hindi sinagot ni Lord ang panalangin natin. Samantalang sinagot niya. Kaso nga lang, kaya ang feeling lang natin hindi sinagot kasi opposite. Praise God. Lord, give me wisdom. Sino ang pipray rito na Lord, give me wisdom? So, sa totoo, taas na yung nagpipray na Lord, give me wisdom. Ha? Pero nung humingi ka, Lord, give me wisdom, bakit may mga problema na dapat lutasin? Ang prayer mo, give me wisdom. Ang dumating, problema na dapat solusyonan. Opposite. Pero nga solusyonan mo yon, binigyan ka ba ni Lord ng wisdom? Iniisip mo, give me wisdom. Bakit ganito? May problema na dapat lutasin. Wisdom ang gusto mo eh. Lord, give me patience. Naging pasyente ka. Lord, give me love. May pinadalang tao na hindi ka ibig-ibig. It seems, hindi sinagot kasi opposite ang nangyari. Pero hindi mo pala, yun ang kasagutan ni Lord. Kasi nagbibigay siya ng opportunity. Akala natin, hindi sinagot ng Panginoon. Yun pala. Yun pala, ay ano? Praise God. Hallelujah. Glory to God. Kaya, baliktad. Sabi na, ba't baliktad? Kasi opportunity. The Lord wants us to grow. The Lord wants us to mature. Praise the Lord. Amen? Kaya nga, hallelujah. Kaya even in a place where you said, I can't do this anymore, that's usually where God shows up. Hindi ko na ito kaya. Pili daw si Lord. Hallelujah. Look at this. Moses reached the Red Sea with nowhere to go. But that's where God split the water. Sana makita natin nan. When we end, God begins. Praise God. Kasi antayin mo na ni Lord na sumuko ka sa Kanya eh. Kaya yung katapusan mo, doon ka magtatapos, doon magsisimula ang Diyos. Why? 2 Corinthians 12:9 says, my grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. Allow the Lord to be involved in your life. Don't be afraid of your limits. Praise God. Why? God specializes in starting where you stop. Where you stop, hindi where you quit. Kaya, Lord, hindi ko na ito kaya. Minto ka. Siya na ngayon gagawa. Ikaw na ang sa'yo ko na ini-entrust to, Panginoon. Hindi ko na ito kaya. Ayaw ko na, Lord. Hindi, iba yun. Hindi ko na ito kaya. Pinagkakatiwala ko na sa'yo.
My life verse is, bago akong pananampalataya, yun kagad ang aking talagang tuwang-tuwa. Nakakuha ko yan. At life verse ko yun. At unang verse din na, verses na yun actually, na na-memorize ko is Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart. Lean not in your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. What is your life verse? Praise the Lord. Trust in the Lord with all your heart. Lean not in your own understanding. The moment you say, trust in the Lord with all your heart, hey, lean not in your own understanding. Ano man ang alam mo, hindi yan, suko mo. Magtiwala ka sa Panginoon. Amen? Again, God specializes in starting where you stop. Kaya pag oras na, kinorner ka, siya ngayon ang magbubukas, sisimulan niya. Just like what happened to Moses, Aaron, and the Israelites. Wala na eh. Tubig na yan eh. Doon niya binuksan. Suko mo muna yung mga lagi mong tinututukan at nagiging hadlang para ikaw ay makapagpatuloy, maging mabunga, ano pa, maging matatag sa Diyos. Suko mo muna yan. Doon siya magsisimula sa buhay mo. Kaya nga, kailangan mo ng repentance. Praise the Lord. Genuine faith produce miracles. Kailangan, hallelujah, maging genuine ang ating pananampalataya. Ang bunga niyan ay init. Himala. Ang totoong pananampalataya, nagbubunga ng himala. Matthew 17, verse 14. Sabi rito, nang sila'y makabalik, napakaraming tao ang kanilang nadatnan. Lumapit kay Jesus ang isang lalaki at lumuhod ito sa harap niya. At nagsabi, 15, Ginoo, maawa po kayo sa anak ko. Siya po'y may epilepsya at lubhang nahihirapan kapag sinusumpong. Madalas po siyang mabuwal sa apoy o kaya'y nahuhulog sa tubig. 16. Dinala ko po siya sa inyong mga alagad, ngunit siya'y hindi nila mapagaling. 17. Sumagot si Jesus, lahing napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama niyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. Aba, dinala. Parang rebuke din sa mga alagad to kasi dinala ang inaalihan ng masamang espiritu, hindi nila napalayas. Epileptic eh. Epilepsy is demonic spirit yan. Alam niyo epilepsya? Ha? Yung hinihimatay na lang? Hinihimatay na lang yan? Pagkatapos hinihimatay, ganyan-ganyan. Demonic spirit yan. Ay, hindi namin mapalayas. Dinala kay Jesus. At nagsabi na, kasi dinala namin yan. Eh paano yun? Lord, ito, kasi bakit? Hindi po napalayas ni Bong. Pinagtulungan nila ni Roger, pero hindi napalayas. Dinala, pinalayas, gumaling. Ang sagot ni Jesus, ganito eh. Lahing napakasama at walang pananampalataya. Sinong tinutukoy nun? Yung nagdala. Yung nagdala. Yung mga disciples, may pananampalataya eh. Yung nagdala. Pero sabi niya, hanggang kailan ko dapat manatiling kasama ninyo? Sinong tinutukoy nun? Yung mga disciples. Hanggang kailan kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. Praise God. Verse 18, inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang bata'y gumaling agad. Praise the Lord. Kaya sabi niya, lumayas ka, masamang spirito. Wala ka dyan. Inutusan lang yan. Kung baga sa layas. Gumaling agad ang bata. 19. Pagkatapos lumapit ang mga alagad.
Dumapit yung dalawa, si Bong at saka si Roger. Nagtanong. Sabi nila, ay ano, bakit po hindi namin napalayas ang demonyo? Ba't hindi namin napalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos, na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi nyo magagawa. Sandali, bakit daw hindi napalayas? Pero anong ginawa ni Jesus? Anong hinalimbawa niya? Kung ang pananampalataya nyo ay ano? Sinlaki ng buto ng? Sinong nakakaalam ng mustasa? Ha? Alam niyo yung mustasa? Hindi mo alam, Bong? Lumabas ka muna. Hanap ka muna ng mustasa para malaman mo. Praise the Lord. Hallelujah. Sinigang sa miso? Buto ang pinag-usapan eh. Hindi naman yung mustasa eh. Buto ang pinag-usapan, hindi yung mustasa. Malaki ba yung mustasa? Malaki. Di ba malaki yung mustasa? Pero yung buto niya, kasama ba sa sinigang yung buto? Malaki ba ang buto? Kasi ang hinalimbawa, buto eh. Sabi niya, bakit di namin napalayas? Malit ang inyong pananampalataya. Pero kung ang pananampalataya nyo ay sin, laki ng buto ng mustasa, malaki ba? Ba't parang nag-alilangan na kayo sa mga sagot nyo? Malaki ba ang buto ng mustasa? Maliit din eh. Maliit din. Sabi niya, bakit di namin napalayas? Ang liliit ng inyong pananampalataya. Kaya kung ang buto ng mustasa ay maliit, di lalo mas maliit ang pananampalataya nila. Di lalo. Mas maliit pa doon. In short, yung kasing laki ng buto ng mustasa na faith mo, kay Lord malaki yon, basta't genuine. Hindi gin wine. Kasi alak yun. Gin at saka wine. Basta't genuine, totoo, hallelujah, praise the Lord. May mangyayari. Kaya nga, genuine faith produce miracle. Praise God. Hallelujah. Amen? Biro mo sabi mo, sinlaki ng buto ng mustasa, sabihin mo sa bundok, lumipat ka ron at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi nyo magagawa. Magkaroon tayo ng genuine faith. Praise God. Huwag ka naman mag-practice na pupunta sa bundok, lipat doon. Tapos, hindi, wala pala. Wala, hindi pa. Sige, Lord. Ulit. Bundok, lipat, wala pa rin. Nako, kahit na century na yan, doon pa rin. Mali, kasi yung bundok ng mga problema, hindi mo talaga maalis yan, hindi mo talaga mapapalayas yan hanggat hindi genuine ang faith mo. Make your faith genuine. Praise the Lord. Hallelujah. Amen ba? Amen. Palakpakan mo nga si Lord. For God's glory. Natututo ba tayo? Malapit na akong matapos. Ayan. Kaya nga, let's have that faith. Faith is not belief without proof, but trust without reservation. Praise God. Amen. Faith sees the invisible, believes the unbelievable, receives the impossible. Praise the Lord. Hello, amen? Ano yan? Faith sees the invisible. Yun ang matindi, ano? Faith sees the invisible. Ang pananampalataya lang makakagawa nun. Kasi, di ba, Hebrews 11:1, ang pananampalataya, pinaniniwalaan mo yung hindi mo nakikita. Kaya, ang nakakakita, yung may pananampalataya lang. Believes the unbelievable. Pinaniniwalaan yung hindi ka panipaniwala. Ano pa? Receives the impossible. Tinatanggap yung mga bagay na imposible. Praise God. Sorrow looks back. Worry looks around. Faith looks up. Wow. Ang kalungkutan ano daw? Binabalikan ang nakaraan. Kaya nalulungkot.
tingnan mo yung katabi mo, kaya nalulungkot yan, nababalikan ng nakaraan. Nakaraan ang binabalikan yan kasi. Pero worry looks around. Ang kabalisahan, anong tinitingnan? Paligid. Kaya nababalisa. Pero faith looks up. Wow. Glory to God. Amen? Today is the day of breakthrough and a day of salvation. Do you believe that? Sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 1, Tagalog, yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandang loob na ibinigay sa inyo ng Diyos. Verse 2, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Ngayon ng panahong nararapat. Ito ang araw ng pagliligtas. Kailan? Ngayon. Today is the day of salvation. Today is the day of breakthrough. Today is the day of amazing things. Praise God. Hallelujah. Amen ba? Oh, hallelujah. Don't leave. Dito ako magtatapos. Don't leave anything for later. Tanggalin yan. Alisin na yung manyana habit. Saka na lang, mamaya na lang. Alisin na yan. Don't leave anything for later. Later, the coffee gets cold. Alam ng lahat na ng kakape. Ako'y nagtataka. Si Pastora pag nagkape yan, magtitimpla, mainit. Pero, inumin mo ng kape mo. Mainit pa eh. Hindi sana malamig na lang. Ako ayoko mas gusto ko pag nagkakape ako, yung napapaso-paso ang labi mo. Huwag mong antayin na lumamig ang kape. Hindi na yung kape. Later, you lose interest. Kaya nga, kailan ka magsisimula? Later na lang. Later, coffee gets cold. Later, you lose interest. Kaya sa totoo lang, yung mga nag-aaral, hinto muna ako, saka ko na ipagpapaliban. Hindi na nakakatapos ng pag-aaral yung mga yan. Later, the day turns into night. Saka na lang, mamaya na lang, gabi na. Hindi mo na makagawa. Later, you grow old. Tingnan mo yung katabi mo. Paputi na ang buhok niyan. Pawala na ang buhok niyan. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Ako nagpapahaba ng buhok sa tuktok para may mapapaikot ako rito. Later, you grow old. Later, life passes by. Later, you regret not doing something when you have the chance. Kasi, yung saka na lang, mamaya na lang, manghihinayang ka. Bakit hindi mo nagawa yung bagay na dapat mong ginawa? Huwag mong ipagpaliban yung dapat ngayon mo gawin. Saka na lang ako maglilingkod. Saka na lang ako mag-aayos. Magpapakasaya muna ako. Ganito muna. Saka na lang ako magbabago. Saka na lang ako magre-repent. Saka na lang. Yang saka na lang, ang katapat niyan, sayang. 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 Etong pangungusap na to ay pangungusap ng may concern sa bawat isa. Huwag nating sayangin ang ating panahon sa Lord. Ngayon ang simula ng dapat na pagbabago. Katulad ng sabi ko, ikaw nakakaalam anong klaseng pananampalataya meron ka. Hindi ko alam. Praise God. Paano mo? Naniniwala ka ba na talagang may totoong Diyos? Naniniwala ka ba na dapat siyang paglingkuran? Naniniwala ka ba na dapat siyang ipagmalaki? Kamusta ka? Kung hindi mo nararanasan o hindi ka na interesado sa presensya niya, ang katapat lang niya, ang kailangan lang niyan. Kasi malayo ka na eh. Kailangan ng repentance. Naalala niyo yung kwento at example na ginawa ko. Na gaano kalaki ang eroplano? Depende sa distansya. Ang eroplano maliit pag malayo ang distansya. Ang eroplano malaki pag
dyan, malapit ka. Gaano kalaki ang Diyos sa'yo. Depende sa distansya mo sa Kanya. Gaano mo siya pinapahalagahan? Baka naman, sobra ng pagpapahalaga sa sarili mo. Baka naman, kinakalimutan mo na siya. Bago maging huli ang lahat, mag-ayos ng buhay. Just close your eyes habang nakaupo ka. Just allow the Holy Spirit. Do you love the Lord? Do you love the church? Do you love your family? See, it's time now na hindi lang yung sarili mo. Tandaan nyo, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Is He your priority? Hindi masama na mahalin mo ang sarili mo. Pero masama at hindi ka lugod-lugod sa Diyos yung maging makasarili. At kung mahal mo ang mga mahal mo sa buhay, abutin mo sila. Dalhin mo sila sa Lord. At yung dinadala mo sa Lord, dalhin mo sa church. Kasi ang totoong kumilala sa Panginoon, may church, may pamilya. Kung naniniwala kang dito ka dinala ng Panginoon, lumago tayo sabay-sabay. Mahalin natin ang Diyos. Mahalin natin ang church. Yan ang dahilan kung bakit Amazing Breakthrough Church. We will go international. Ito'y pangarap sa ngayon, pero matutupad later. Pero ang kabahagi rito, ikaw at ako, ang remnants na ito, praise God, ang remnants, hindi marami, pero yun ang magpapadami. Glory to God. Kamusta ang faith mo? Kamusta ka? Lalahanin natin yung introduction ko kanina. Ano yung mga bagay na dapat mo nang itigil? Pangalawa, ano yung mga bagay na dapat mong simulan na hindi mo pa ginagawa? Ano yung bagay na dapat mong gawin ng mas mainam? Hallelujah. Allow the Holy Spirit to speak to you. Even yung mga nasa online. Praise the Lord. Glory to God. Open the eyes of your people, Lord. Open the eyes of your people. We love you, Lord. We love you, Lord God. We love you, God. Holy Spirit, speak to us. Speak to each everyone, oh God. Kamusta ka? Mahal mo ba siya? Ibinabahagi at pinapakilala mo ba siya? Andun pa ba yung iyong marubdob na pagsambat, paglilingkod sa Kanya? If not, ang solusyon dyan, kasi kung hindi mo na nararanasan ang Kanyang presensya, pabigat sa iyo ang magbasa, di lalo na mag-devotion. Repent. Forgive me, Lord. Sabi mo sa Panginoon, patawarin mo ako, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon. Huwag kang papayag. Huwag mong babaliwalayin ang panawagang ito. Huwag kang aalis dito na hindi na-revive ang iyong spirit. Na hindi ka maka-breakthrough.
Hawakan mong salita ng Diyos. Joshua 1:9. Be strong and be courageous. Be strong and courageous. Abutin mo ang mahal mo sa buhay. Huwag kang matakot. I-share ang salita niya. Kung mahal mo si Lord, mahal mo rin ba ang church na ito na pinaglagyan niya? Naniniwala ka ba na dito kayo nilagay? Babangon tayong muli. Sabay-sabay tayo. Na magsasabi, mahal ka namin, mahal namin ng church, Lord. Magsasama-sama kami maglilingkod sa iyo mula ngayon. Allow the Holy Spirit. Praise God. Pray and repent. Kung hindi mo nararamdaman ang presensya ng Diyos sa oras na ito, repent. Repent. Manumbalik sa Kanya. Manumbalik sa Kanya. Manumbalik sa Kanya. Forgive me, Lord. I repent for all my sins. Revive mo, Panginoon. Desidido ka ba? Mag-repent. Hallelujah. Manumbalik. Bumalik yung first love mo sa Panginoon. Kung ikaw ay desidido, tindigan mo, tayuan mo. Sabi mo, Lord, mula ngayong araw na ito, Panginoon, manunumbalik ako sa iyo. Mamahalin kita. Mamahalin ko ang church na pinaglagyan mo sa akin. If that is your decision, make it genuine. Kasi si Lord ang pinapatulan niya yung genuine. Kasi laki man ng butil ng mustasa, buto ng mustasa, accepted niya yan. Basta genuine. Kung yun ang desisyon mo, tumayo ka. Praise the Lord. Pati yung mga nasa online, huwag kang tatayo dahil sa tumayo yung katabi mo, kundi make it genuine. Hallelujah. Thank you, Lord. Kapag tayo mo, pray, magpasalamat ka sa Panginoon sa oras na ito. Mag-repent. Mag-repent. Pasalamat ka dahil nagbigay ng ganitong pagkakataon. And then repent. And then repent. Hallelujah. Allow the dealing of the Holy Spirit. Yes, Lord. Yes, Lord. Allow the dealing of the Holy Spirit. Hallelujah. Don't ignore the voice of the Holy Spirit. Make it sure that your faith is alive. Faith that works. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin,
katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Kanina ng biyasa, lang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa akin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Tapat ka ng tunay, mula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Ingatan mo, matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Tagumpay lang ng asa ay naroon. Pag-ibig mo alay noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka. Tunay kang dakila, O Diyos. Salamat po. Kita mo ang puso't isipan ng bawat isa sa amin. Panginoon, wala kaming maililihim sa iyo. Lord, alam mo po yung nananumbalik sa iyo, Panginoon. Lord God, maluwalhati ka po sa buhay namin. Be glorified and magnified in our lives, Lord God. Iniligtas mo kami. Karapat-dapat lamang po, Panginoon, papurihan ka ng aming buhay. Karapat-dapat lang na ipagmalaki ka namin. Karapat-dapat lang na paglingkuran ka namin. I-bless mo ang bawat isang nandito, pati yung mga nasa online, O Lord God.
palawak, paganda, paayos, palalim ang faith namin at magiging mabunga kami para sa iyo. Sa iyo lahat ng paborit pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Malakas na malakpak sa Diyos na buhay. Come on, take your seats.